Erice. Sabi po ni Erice, pero ang tigas ng ulo ng gobyerno natin, pinasok pa rin yung unprogram funds. Alam nyo po, ilang, ano ko lang kung magkano yung unprogram funds nung 2025 compare ngayon. Madali na kasi anong ngayon. Okay. Matagal na pong usapin yan yung 2025, yung unprogram funds, di po ba? So nung 2025, meron na po na 363 billion yung amount. Ngayon po meron pa ring 243 billion. Okay. So hindi po nila tinanggal. Ganun pa rin po, no? 243 billion pa rin po yung GAA unprogram. Ngayon, bakit po tinututulan to ni Erice at ng maraming tao? Okay. Kasi ito po yung pinagmumulan, unprogram eh. Hindi alam kung saan gagamitin eh. Diyan po nagmumula marami yung mga in-insert mula sa unprogram. Nakuha nyo po? Makakapag-insert ka ngayon kung kabisado mo kung sino yung mga dapat lagyan. Okay. So bakit tayo natatakot dito na nanakawin na naman yan? Wala nga naparusahan eh. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin po yung unprogram fund na source ng pagnanakaw, nariyan pa rin. Yung mga magnanakaw, hindi pa rin naman napapakulong. Ano po ibig sabihin nun? Di tuloy-tuloy lang po yung saya ng mga yan. Ganun lang po yun hanggat hindi po sila nakukulong. Titigil ba sila? Halimbawa po, bigyan ko po kayo ng magandang halimbawa. Yun pong 60 billion na kinuha po sa PhilHealth. Sabi ng Supreme Court na nagsabi isoli nyo yan sa PhilHealth. Nagastos po nila yan, illegal pala, dineklara ng Supreme Court na illegal, pinasosoli. Pero nung magsosoli, illegal yung ginawa nila. Sino yung illegal na gumawa? Sila Recto at iba yung mga kasabwat ni Recto. Sila po yung may illegal na ginawa. So sino po magsosoli? Tayong lahat. Dahil nilagay po yan sa budget. Yung dapat isoli ng mga illegalista, yung mga illegal na nagkumuha, parang magnanakaw po. Nahuling magnanakaw ng cellphone, naibato niya na sa kasabwat niya. Nagnakaw siya ng cellphone, nung inuutusan po siyang isoli yung cellphone o kaya yung halaga ng cellphone, hindi lang po siya magsusoli, pati tayo magsusoli dun sa ninakaw na cellphone. Pwede po ba yun? Nanood ka lang eh. Magsusoli ka pa rin ngayon. Ganun po yung gusto nilang gawin. Kaya, kung ako po yung mga kumuha ng budget, kukuha pa rin ako ng budget. Total naman, nakawin ko man yan, ang magsushoulder ng pagbabayad, tayong mga Pilipino. Yan po, ganyan po yung ginagawa nila dyan sa unprogram funds. No? Pwede bang nakawin uli yan? Pwede. Bakit? Nariyan pa rin naman yung mga magnanakaw eh. Hindi muna nagpapakita ngayon. Hindi muna umiepal ngayon. Kita nyo, hindi naglalabas si Martin Romualdez. Hindi ko po sinasabi magnanakaw si Martin. Sinabi ko lang hindi siya naglalabas. Hindi pa rin po bumabalik dito si Saldico. Hindi pa rin bumabalik si Bunuan. Hindi na nagpapakita si Boy Tokis Dizon. Hindi ko po sinabing mga magnanakaw sila. Ang sinasabi ko, hindi sila bumabalik sa Pilipinas. Ganun lang ang gagawin mo kung ikaw ay magnanakaw. Huwag ka lang bumalik. Kaya lang,
Alam nyo, sabi nga ng mga, ewan, sa Bisaya ba yan? Yung gaba. Sa marami nakakalam, yung karma. Yung karma, ano yan matindi bumalik yan. At ako po, naniniwala dyan. Badong matagal pa yun Matagal pa nga yun, pero mula, ano yung matagal? Yung 2028, di ba? Kakarmahin sila pagdating ng 2028 dahil mananalo si BP Sara bilang presidente sa 2028. Kakarmahin sila. Okay. Matagal pa yun, Badong Opo, tama po yun, matagal pa yun. Pero, mula ngayon hanggang 2028, kinakabahan na sila lahat. Tuwing lumalabas yung mga rating, nakikita nila na si BP Sara ay 96% sa Mindanao. Sa Visayas ay overwhelming majority. Dito sa Metro Manila, panalo na si BP Sara. Sa the rest of Luzon na lang. Hindi ako naniniwala na tuwing makikita nila yung mga rating ni BP Sara, kinakabahan na sila. Napakalaki ng posibilidad na maging presidente. Kaya okay sa akin yan Huwag kayong makulong. Nariyan kayo sa mga bahay ninyo. Hindi na kayo mapapakali magmula ngayon hanggang sa 2028. Akala nyo sa 2028 pa ang karma, hindi na po. Alam nyo yung mas matindi pa po. Tayo, pagod lang tayo. Nagtatrabaho tayo ng marangal. Kayo, kung ano man ang trabaho nyo, nagtatrabaho kayo ng marangal. Kung wala man kayo ng trabaho ngayon, tambay kayo na marangal. Maraming walang trabaho. Hindi nyo naman, gusto nyo, ganito po. No? Kailang kasalanan ng tao na wala siyang trabaho. Kasalanan ng tao na wala siyang trabaho, kung tamad siya, ayaw niya maghanap. May mga papasukan, ayaw niya maghanap ng trabaho. Tamad kasalanan niya ng tao. Pero ang tao po, na gusto magtrabaho, walang mahanap na trabaho, hindi niya po kasalanan yan. Oportunidad po ang tinanggal sa kanya ng gobyerno. Alam niyo yun? Pag maraming trabaho, ikaw na tao ka, mas pinili mo na matulog sa bahay kaysa magbanat ng buto. Kasalanan mo yan kung bakit ka tambay. Pero kung hanap ka ng trabaho, pa-extra ka, wala ka pa rin mapasukan, pero kahit na anong trabaho tinatanggap mo, hindi mo na kasalanan yan. Willing ka magtrabaho Alam niyo yun? Okay. Bakit ko nasabi yun? Di ko na rin alam. Ang punto ko po, malayo na. Hindi ko na alam kung bakit ko nasabi yun. Pero ang punto ko po, no? Kahit na hindi pa kayo nakukulong sa ngayon, kahit na kayo ay congressman pa rin o contractor pa rin kayo ngayon, yung kaba sa dibdib ninyo, tuwing makikita nyo na papalapit ng papalapit si BP Sara, papalapit ng papalapit yung presidency ni BP Sara, papalapit ng papalapit na nagmumukha. Kita niyo yung mga pronouncement nila lahat. Pag hindi tayo manunalo kay BP Sara, pag hindi tayo nagsama-sama, kaya lahat na lang ng mga imposibleng tandem, iniisip na nila, wag lang manalo si BP Sara. Yun pala. Kaya ako pala napunto yun. Pasensya na kayo Ang point ko lang, tayong mga nagsisipag, napapagod po tayo. Pero pagkatapos ng trabaho natin, mapapagod po tayo, matutulog tayo. Kinabukasan, trabaho ulit, mapapagod tayo, matutulog. Sila po, hindi po sila mapagkatulog ngayong mga panahon na to. Kasi anytime, pwede pong mawala sa power si BBM. Anytime, pwede po silang mawalan ng garantiya na sila ay hindi makukulong. Anytime.
Di ba? Sa ating mga mahihirap, trabaho ka, napagod ka, matulog. Sila hindi makakatulog. Yun po ang importante, gaano ka man kayaman. Pag hindi ka na napagkakatulog, aminado nga si Bibim, ako at ang aking mga cabinet officials, o cabinet members, hindi na natutulog. Hindi kayo natutulog dahil sa kayo ay maraming ginagawa. Hindi na kayo nakakatulog dahil baka gumising kayo, papanagutin na kayo sa mga kasalanan ninyo. Matindi po kalaban ng stress. Ang stress po, makikita sa pagmumukha nyo, makikita sa inyong tayo naman, tumatanda tayo na nagtatrabaho lang, dumadami yung guhit sa ating noo, pero nakakatawa pa tayo ng masarap. Nakakatawa pa tayo. Sila balisa. Lalo na nabalitaan nila yung nangyari kay Maduro. Anytime kaya pwede mangyari sa kanila yan? Pwede. Pwede mangyari sa inyo yan. Alam nyo, punta na tayo riyan, sa topic na yan. No? Yan, matigas ang ulo nyo. Kaya sabi ni Erice, tapusin ko lang pala to. Sabi po ni Erice, ang liwaliwanag nung sinabi ng Justice Hernando dun sa desisyon ng Supreme Court sa PhilHealth. Ito po yung sinabi raw nung Justice ng Supreme Court Hernando. Any form of unprogrammed funds is unconstitutional. Unconstitutional po ang unprogrammed funds. Bakit pinagpipilitan ninyo na may unprogrammed funds pa rin? Okay,